So, good morning and welcome. So, today, ang pag-aaral natin sa IT 121 Finals is Python functions, parameters, arguments, return, dictionaries, tuples, sets, and JSON. Step by step natin siyang gagawin para kahit beginner is makakasunod pa rin sa lesson natin. So, before tayo mag-function, sagutin muna natin itong common question. Kapag ayaw ko bang mag-repeat ng code, pwede bang variable na lang ang gagamitin? So, hindi palagi guys. So, ang variable is for storing one value. Like, name is equal to Jomar, age is equal to 21. So, functions naman is for storing a set of instructions. So, variable stores data like this. And function stores actions. Now, function na tayo. So, kapag nakita nyo yung def, ibig sabihin, gumawa tayo ng function. So, think of function as a small instruction box. So, hindi siya automatic na magra-run. So, gagawa muna tayo ng function. Then, tatawagin natin siya sa baba para mag-run. So, paano tawagin? Yung say hello na nakikita nyo sa ating code. So, bakit kailangan ng function? So, simple lang. Para hindi tayo paulit-ulit na nagsusulat ng code. So, isang beses mo lang gagawin yung instruction. Then, tatawagin mo na lang whenever mo siyang kailangan. So, mas malinis tignan, mas madaling ayusin, at mas madaling basahin. Next, parameter and argument. So, ito yung part na usually nakakalito, pero simple lang kung naintindihan nyo. So, parameter is a placeholder inside the function. Argument is the actual value na pinapasa natin kapag tinatawag yung function. Parang blank sa form yung parameter. Tapos yung sagot mo, yun yung argument. Ulitin natin para mas malinaw. So, parameter nasa function definition. Argument nasa function call. Dito, fruit ang parameter kasi naghihintay siya ng value. So, kapag tinawag natin, show fruit apple, yung apple ang argument. So, kapag tinawag natin yung banana, banana yung argument. So, kapag dalawang value ang kailangan ng function, dalawang arguments din ang ibibigay natin. So, dito yung function na ay may first name and last name. Kaya kapag tinawag natin siya, kailangan natin magbigay ng first name and last name. Kung kulang, magkaka-error yung code natin. So, default parameter value naman. So, ibig sabihin nito, may automatic value na ginagamit si Python kapag wala tayong binigay na argument. Dito, ang default value ay student. So, kapag greet lang ang tinawag natin, hello student lang yung lalabas. Pero, kapag nilagay natin is Linda, Linda naman yung magpapakita dito. Now, return naman. So, common questions, kung may print naman, bakit kailangan pa ng return? So, ganito lang yun guys. So, print shows the answers on the screen. So, return naman yung nagbibigay ng answer back to the program. So, kapag may return, pwede mong isave yung result sa variable. Gamitin sa computation or ipasa sa ibang function. Basic example lang tayo. So, gagawa tayo ng add function. It accepts two numbers, then returns the sum. Walang complicated na formula dito. Function does the work. Return sends back the answer. Then, print displays it. So, functions can also receive list. So, dito, isang buong list ang pinapasa natin sa function.
the function receives the list, then one by one niyang piniprint yung laman nito. So useful ito kapag marami kang items pero ayaw mong isa-isahin manually. So pass statement naman, kung gusto mo munang gumawa ng function structure pero wala ka pang ilalagay na code, use pass ang gagamitin natin. Para siyang placeholder. Ibig sabihin, valid yung function, pero wala muna siyang gagawin for now. So, mini activity 1 guys, muna tayo. So, post nyo muna tong video. Gumawa kayo ng function called fruit price. Dapat tumatanggap siya ng fruit and yung presyo nito. Then, mag-print dapat siya ng sentence like, the price of an apple is 25 pesos. So, try nyo muna bago natin sagutin. Solution na tayo guys. So, gumawa tayo ng fruit price function. Fruit and price are parameters. Kapag tinawag natin fruit price apple and 25 are the arguments. Then, ipiprint niya yung complete sentence. So, lesson 2 na tayo. Dictionaries. So, dictionary is like a labeled record. Instead of using index numbers like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kagaya sa list natin, gumagamit tayo ng keys like name, age, and course. So, mas madaling basahin kasi alam mo na agad kung anong data ang kinukuha mo. So, question ulit guys. Dictionary ba is same sa list na pinag-aralan natin dati? Hindi exactly. List uses index numbers. Dictionary uses keys. Kapag record tulad ng fruit name and price, mas readable ang dictionary kasi may labels yung data. Adding and updating sa dictionary is sobrang dali. Kapag bagong key, add siya. Kapag existing key, update siya. Dito, nag-add tayo ng color, then in-update natin yung price from 15 to 18. So, hindi na natin kailangan ng mga crude or yung ginamit natin na append, update, and insert, etc. So, kapag gusto mong ipakita lahat ng laman ng dictionary, gamit tayo ng items. Ang key ay yung label and value naman yung laman. Very useful ito sa record programs kasi pwede mong ipakita lahat ng fields without typing each key manually. So, hindi naman ng manual, gagamit na lang tayo ng loop. So, next activity tayo. So, create a student dictionary with name, age, and course. Then, dapat i-print nyo rin yung name and course using keys. So, i-post nyo muna tong video and pakitry sa mga sarili nyong IDE like PyDroid or PyCharm. So, solution na tayo. So, gumawa tayo ng student dictionary. Since may keys tayo, madaling kunin yung name and course. So, hindi na natin kailangan tandaan kung anong index number ang name or course. Diba? Ang easy lang. So, now, tuples. Tuple is like a list, pero usually ginagamit ito sa values na hindi dapat palitan. So, mas relatable siya. Example natin is yung birth date. Usually, hindi naman nagbabago ang birth month. Diba? Pwede ko bang ilipat yung birthday ko next year, ganon, or next month? So, hindi. So, kaya okay lang siya gawing tuple kasi hindi nababago usually yung value. Another tuple example is school years. So, halimbawa, first semester in school year, usually fix ito. Hindi siya dynamic or nababago. So, for a record. So, kapag fixed pair or fixed group ang values, tuple can be used. Sets naman guys. So, set means unique values only. Kahit may duplicate na values or naulit, isang copy lang ang matitira.
So, dito may dalawang apple, pero sa output natin, nakikita nyo, isang apple lang yung lumabas. Kasi, ang sets, gusto niya lang kakaiba or yung walang katulad. So, unique lang ang pinapakita niyang values. So, mini activity 3 tayo. So, create a set of subjects na may duplicate values. Then, i-print nyo yung set. Ang goal lang natin dito is para makita nyo kung automatic bang natatanggal yung doble-doble sa set natin. So, solution na tayo. Programming and math is naulit. Pero sa set ng output natin, walang nagpakitang dobleng programming at math. So again, set is for unique values. So JSON basics naman. JSON is a format used to store or share data. So sa Python, kailangan natin i-import yung JSON module. Then JSON dumps converts Python data like dictionary into JSON text. So, kapag gusto mong mas readable ang JSON output, gumamit ng indent equals 4. Ibig sabihin, mas maayos yung spacing natin and mas madaling basahin yung record. So, especially kapag maraming fields. Now, JSON loads naman. Kung JSON dumps turns Python data into JSON text, JSON loads does the reverse. It turns JSON text back into Python data. So, pwede na ulit natin gamitin yung keys like name or course. Performance task na tayo. So, fruit record app, kailangan natin ng functions and dictionary. So, one function will create the fruit record and another function will display the record neatly. So, ito yung kind of structure na useful sa mga simple console app natin. So, hindi app na ini-install sa phone na. So, console app lang yung gagawin nyo. So, challenge extension na tayo. So, convert the fruit record into JSON. So, dito pinagsama natin yung tatlong important topics. Functions, dictionary, and JSON. So, good practice ito para sa ating finals kasi common activity is record, program. So, last activity for finals, gagawa kayo ng contact record program. Usually, useful. Pwedeng gumamit na lang ng functions for each task. Use dictionary for the contact record. Allow, add, view, and update. Then sa final part, i-display yung record in JSON format. So, simple sample lang tayo for contact record. Hindi muna menu para hindi mabigat. So, first, create contact return sa dictionary. Then, show contact display the name and phone. Kapag gets nyo na ito, madali na lang dagdagan ang menu later. So, yun, nakikita nyo. O konti lang. So, final reminder guys ha. Sa finals, focus tayo sa correct use of functions, correct use of dictionary, clear program output, JSON output, and readable code. Meaning dapat working yung program, gumagana, clear yung variable names, hindi yung kung ano-anong variables name yung pinaglalagay, and dapat maayos yung indentation natin. And that's it guys, na-cover natin ang Python functions, parameters, arguments, returns, dictionaries, tuples, sets, and JSON basics. So, practice lang na practice, review the examples, and good luck sa finals.